Welcome back naman mga bossing sa channel natin, magandang balita, magandang buhay sa atin lahat, sa wakas at day off ko na ngayon. Updated na ulit sa pinakalates na chapter ang Global Freeze Zangi, ang pinakamalakas na nilalang na mas malakas pa kay Goku at Saitama. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe mag-subscribe na. Dahil malaking tulong ito sa paglago ng ating munting channel, salamat at umpisahan na natin 630. Tuwang-tuwang sumugod si Canute patungo sa Phoenix Yuanren. Hanggat ito ay isang bagay na ipinagagawa sa kanya ni Yang Xingxin, siya ay mapupuno ng kagalakan. Kung wala ka man lang determinasyon na mamatay para sa babaeng mahal mo, bakit mo sasabihing mahal mo siya? Si Yang Xingxin ay may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Ngunit ang kanyang mga kakayahan ay ganito, at wala siyang pagpipilian kundi ang umangkop. Sina Baili Changqing, Liang Yu, at Canute, ang tatlong Deputy Captain Level Combat Forces, ay nakapalibot at pumatay ng isang tao mula sa Phoenix A. Ang iba ay nagkukumpulan sa paligid. Kahit na gusto nilang tumulong, masyadong malaki ang agwat ng antas at limitado ang kapangyarihang maibibigay nila. Sa oras na ito, ano ang ginagawa ni Zhang Yi, ang kapitan? Sumandal siya sa likod ng isang abandonadong lalagyan, tahimik na kumuha ng sigarilyo sa bulsa at sinindihan. Sa susunod na labanan, ang mga kakayahan na maaari niyang ibigay ay limitado. Dahil ang magkaibang espasyo ay nasa bingit ng pagbagsak sa oras na ito, hindi na niya kayang labanan ang Phoenix Inin sa frontal battlefield. Dapat siyang umalis, kung hindi ay papatayin siya ng Phoenix Inner Ren sa lahat ng paraan. May ilang tao sa tabi niya. Sina Uncle Yu, Fatih Xu at Xiao Hong ang nagsanay sa kanila. Ang naunang pangkat ng pirata ay tuluyan na nilang nilipol. Gayunpaman, bilang resulta, ang natitirang lakas ng labanan ng Tianhai City ay medyo humina, at ang lakas ng labanan ng base ay nagdusa ng maraming casualty. Tiningnan ni Xiao Honglian ang gintong tasa sa kamay ni Zhang Yi at iniunat ang kanyang kamay kay Zhang Yi, "Bigyan mo ako ng isa." Sumulyap si Zhang Yi sa kanya at ibinato ang isa. Ilang lalaki at isang babae na medyo pagod ay nagpahinga saglit sa larangan ng digmaan. "Umalis ka na, kaya ba nila?" Nagbuga si Xiao Honglian ng puting usok mula sa kanyang matingkad na pulang labi at nagtanong. Kailangan din niyang ubusin ang isang malaking halaga ng enerhiya upang makatakas mula sa aking iba't ibang espasyo. Open in Google Translate. Ang naunang pangkat ng pirata ay tuluyan na nilang nilipol. Gayunpaman, bilang resulta, ang natitirang lakas ng labanan ng Tianhai City ay medyo humina, at ang lakas ng labanan ng base ay nagdusa ng maraming casualty. Tiningnan ni Xiao Honglian ang gintong tasa sa kamay ni Zhang Yi at iniunat ang kanyang kamay kay Zhang Yi, "Bigyan mo ako ng isa." Sumulyap si Zhang Yi sa kanya at ibinato ang isa. Ilang lalaki at isang babae na medyo pagod ay nagpahinga saglit sa larangan ng digmaan. "Umalis ka na, kaya ba nila?" Nagbuga si Xiao Honglian ng puting usok mula sa kanyang matingkad na pulang labi at nagtanong. Kailangan din niyang ubusin ang isang malaking halaga ng enerhiya upang makatakas mula sa aking iba't ibang espasyo. Open in Google Translate. Mahinang sabi ni Zhang Yi. Sa loob lamang ng 10 minuto, nakaranas ng hindi mabilang na pagkamatay si Phoenix Yuanren. At kinakain ng bawat kamatayan ang kanyang diwa. Kahit na siya ang naging dahilan upang halos gumuho ang alien space ni Zhang Yi, siya mismo ay wala na sa parehong estado noong siya ay nasa kanyang peak. Magsasama-sama si Baili Changqing at ang iba pa para harapin siya, kaya hindi dapat magkaroon ng malaking problema. Sabi ni Zhang Yi. Ngunit nang matapos siyang magsalita, ay may nakakabinging dagundong sa kanyang likuran. Boom! Isang malaking anino ang lumitaw sa itaas ng ilang tao, at pagkatapos ay isang malaking bagay ang tumama sa hindi kalayuan sa kanila. Iyon ang katawan ni Canute. Ang pagkakatawang tao ng malaking asul na pating ay dumurog sa isang nakakatakot na malalim na hukay sa lupa. Lumipad ang yelo, nyebe at putik na tumalsik sa maraming tao. Hindi napigilan ni Xingtian na sabihin, mukhang hindi ganoon ka-optimistiko ang sitwasyon. Huminga ng malalim si Zhang Yi, inalis ang alikabok sa kanyang katawan, at maingat na tiningnan ang lalagyan sa sitwasyon ng labanan. Sa larangan ng digmaan, isang rumaragasang bagyo ang nag-ipon, at nakita niya ang isang pulang figura na dumaan sa larangan ng digmaan na parang phoenix. Ito ay masama. Huminga ng malalim si Zhang Yi, muling umangat ang kanyang puso. Bagamat ang kapangyarihan ni Phoenix Inner ay lubhang pinahina niya. Pero hindi ibig sabihin na matatalo siya ng tatlo ni Liang Yu.
Dahil ang tatlong taong ito ay nagkaroon din ng malubhang pinsala. Sa larangan ng digmaan, ang Phoenix Academy rin ay tumawa ng malakas. Wala na ang kanyang team at halos lahat ay namatay sa labanan, kaya gusto niyang patayin ang lahat ng miyembro ng Tengu Squad. Hindi pa ako natatalo. Hanggat nabubuhay ako, kaya kong magsimulang muli. Hindi matatalo ang Eclipse. Ang ibabaw ng katawan ni Phoenix Yuanren ay nag-aapoy sa pulang apoy, na mga karmic na apoy na kahit na ang mga estranghero ay hindi nangahas hawakan. Kapag ito ay nahawahan na, ito ay magiging mahirap alisin tulad ng Tarsal Maggots, at maaari lamang mabawi sa pamamagitan ng paggamit ng mga supernatural na kapangyarihan. Sina Baili Changqing at Liang Yu ay nag-away hanggang sa punto ng kabaliwan. Alam nila na hindi sila maaaring umatras. Ito na ang huling laban. Maraming iba pang larangan ng digmaan ang binibigyang pansin din ang mga resulta dito. Tumingin si Zhang Yi sa baliw na si Phoenix Yuanren, at walang malay na gustong ilabas si Lei Shu at bigyan siya ng isang shot. Ngunit nang maisip niya na ang taong pinakakinainisan ni Phoenix Yuanren ay tiyak na siya mismo, binitawan niya ang ideya. Paano kung patayin ko siya? Maaari pa rin siyang mabuhay muli. Kailangan pa nating maghanap ng pagkakataon para masil siya. Tiningnan ni Zhang Yi ang oras. 37 minuto ang lumipas mula nang magsimula ang labanan. Hindi dumating ang suportang ipinangako ni Gao Changkong. Gusto niya akong mamatay tapos pumunta dito para kunin, di ba? Isang panunuya ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Zhang Yi. Si Gao Changkong ay tila napaka-perpektong karakter. Siya ay nagmula sa isang mahirap na background at may perpektong personalidad. Ngunit hindi siya kailanman nagtiwala sa ganong tao. Dahil walang taong perpekto. Kung meron talaga, dapat disgis. At ang isang karakter na palaging maaaring magpanggap na isang perpektong katauhan ay dapat na mas malupit kaysa sa mga ordinaryong tao. Gustong gamitin ako ng Blizzard City para pigilin siya. Bakit ayaw niya akong mamatay? Kung gayon, kailangang bigyan siya ng Blizzard City ng kredito para sa pagtanggal ng Eclipse. Kung tutuusin, kailangan ng Blizzard City ng monumento para maging idolo sa puso ng mga tao. Isinuko ni Zhang Yi ang kanyang plano na maghintay ng suporta. Sinabi niya sa matalinong sistema, muling ikonekta ang Blizzard City. Roger yan. Muling ikinonekta ang channel ng komunikasyon. Hindi nagtitiwala si Zhang Yi sa punong tanggapan dahil maaaring may mga undercover na ahente doon. Gayunpaman, kung ang iba ay hindi ginagawang madali para sa kanya, hindi rin niya ito magagawang madali para sa iba. Hindi dumating ang Samsara team sa nakatakdang oras. May mali kay Gao Changkong. Baka siya ang undercover agent ng Eclipse. Tinawag ni Zhang Yi si Gao Changkong sa kanyang pangalan, hindi ang kanyang codename. Sa sandaling sinabi ni Zhang Yi ang mga salitang ito, nanlaki ang mga mata ni Zhu Zeng. Ang ibig mong sabihin, Gao Changkong, ang kapitan ng aming pangkat ng investigasyon ay isang undercover na ahente ng Eclipse. Nagsalubong ang kanyang mga kilay. Masyadong hindi ka panipaniwala ang balitang ito. Ano ang pagkakakilanlan ng kapitan ng investigasyon? Sa Blizzard City, pangalawa lang sila sa ilang senior executive. At ang Eclipse Moon ay isang maliit na organisasyong Ronin Sanyon. Anong dahilan niya para magtaksil? Mahinahong sinabi ni Zhang Yi, ang bakal na batas ng pangkat ng investigasyon ay ang konsepto ng oras. Nangako ito ng kalahating oras, ngunit huli na. Isa lang ang dahilan. Nakipagsabuatan sila sa Eclipse at umaasa na mamamatay tayo. Hindi sigurado si Zhang Yi kung talagang nagtaksil si Gao Changkong. Ito ay hula lamang. Ngunit isang bagay ang mahihinuha, inaasahan ni Gao Changkong ang pagkamatay ni Zhang Yi. Kaya't wala siyang pakialam na magtapon ng maruming tubig kay Gao Changkong. Mahinahong sinabi ni Zhu Zeng, mag-imbestiga tayo. Makikipag-ugnayan ako kaagad sa Samsara team. Zhang Yi, ang natitirang kalaban ay si Phoenix Yuanren. Hanggat papatayin mo siya, matatapos ang misyon. Tandaan, anuman ang kailangan. Isinara ni Zhang Yi ang komunikasyon at isang mapanuksong ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Kahit anong halaga, kaninong gastos. Hindi naman ito magiging akin. Hinanap ni Phoenix Yuanren si Zhang Yi sa larangan ng digmaan. Alam niyang kailangan niyang patayin si Zhang Yi. Ngunit napakaraming miyembro ng pangkat ng Tengu sa paligid, at si Zhang Yi ay tila nawala na walang anumang bakas. Kamatayan, mamatay, hayaan mo akong mamatay. Sumakay si Phoenix Yuanren sa larangan ng digmaan.
Masyadong mabilis ang kanyang bilis at sobrang lakas ng kanyang kapangyarihan. Saan man dumaan ang apoy ng pulang phoenix, ang lupa ay naging itim. Tumawa. Sa isang hampas ng kamay na kutsilyo, naputol ang katawan ni Sniper Qi Guangming sa 2 piraso. Masasamang langaw. Tumawa siya ng malakas at sumugod kay Meng Shu na walang magawa. Biglang namutla ang munting mukha ni Meng Shu. Sa kritikal na sandali, bumalik si Canute sa larangan ng digmaan at pilit na hinarang ang kanyang suntok. Ngunit isang malaking butas din ang nabasag sa sarili niyang katawan at sinunog ng apoy ng phoenix ang kanyang katawan, dahilan para mapaiyak siya sa sakit. Hinihingal sina Liang Yu at Bai Li Changqing sa laban. Ang isa sa mga braso ni Liang Yu ay may kapansanan at ang espada lamang ang kanyang nahawakan sa kanyang kaliwang kamay. Ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay hindi kalahating kasing ganda ng kanyang peak. Habang si Bai Li Changqing ay gumagamit ng mga droga upang pilitin na tumaas ang kanyang lakas, ang kanyang katawan ay gumuguho din sa oras na ito. Kung magpapatuloy siya sa pakikipaglaban, hindi magtatagal ay magbabalik sa kanya ang droga at mamamatay siya nang walang interbensyon ng Phoenix Inin. Para naman sa ibang miyembro ng Tengu Team, mas malala pa. Kahit ang kasalukuyang Phoenix Infernal Ren, ang pagpatay sa kanila ay parang pagpatay ng ang ganoong uri ng bilis, ang ganoong uri ng kapangyarihan, ang uri ng pulang lotus na apoy na maaaring baliwalain ang kanilang mga kakayahan, ay nagparamdam sa kanila ng matinding lakas ng pakikipaglaban sa antas ng kapitan. Yay! Namatay din si Lu Yinghao, at ang kanyang kamatayan ay napakabigla na hindi man lang niya nakuha ang figura ni Phoenix Yuanren, at ang mundo sa kanyang harapan ay nawala ang ningning. Zhang Yi, umalis ka nga dito. Malakas na sigaw ni Phoenix Inin mula sa gitna ng larangan ng digmaan. Malinaw na naririnig ni Zhang Yi mula sa malayo. Kumunot ang noo niya pero hindi nagmamadaling lumabas. Kung lalabas ka ngayon, ako lang ang mamamatay. Kailangang magkaroon ng sapat na distansya si Zhang Yi sa kanya. Nahanap mo na ba ang mangkukulam? Tanong niya sa mga miyembro ng team. Nahanap na namin, Captain. Dapat ko ba siyang patayin? Hanggat napatay si Taikuchi Mayumi, mawawala ng precognitive na kakayahan ang Phoenix Engine na ibinigay ng dugo. Ang kanyang pagiging epektibo sa pakikipaglaban ay lubos na mababawasan, at saka lamang magkakaroon ng pagkakataong manalo ang koponan ng Tengu. Napabuntong hininga si Zhang Yi, hulihin mo siyang buhay, huwag siyang mamatay. Yi nodded, naintindihan ko, Kapitan. Naglakad siya pasulong at tumingin sa babaeng nasa harapan niya na naging sanhi ng pagkawasak ng God Team, puno ng puot ang kanyang mga mata. Sinuntok niya ng malakas si Mayumi Taikuchi sa tiyan. Siya ay nanginginig na parang hipon at nagsuka ng malaking bola ng gastric juice. Damn neon bitch! Nagmura si Yehi at nagpasok ng baril sa bibig niya para pigilan siya sa pagpapakamatay. Di nagtagal, nahuli ni Yehi at sumiyaw si Taikuchi Mayumi. At si Yang Xingxin ay dinala rin ni Huahua sa tabi ni Zhang Yi. Captain, ano ang gagawin natin sa kanya? Susunod na ulit mga bossing pag nag-upload na ulit ng latest chapter. Sa ngayon, kailangan ko ng tulong niyo mga bossing, pa-subscribe man po at pa-like and din at mag-comment na din po kayo, dahil malaking tulong po ito sa paglago ng channel, para makaipon na po ako at kumita ng pera pang suporta sa aking anak. Salamat mga bossing.